Alam natin na tayong mga tao at ang mga hayop sa paligid natin ay gawa sa iba't ibang bahagi ng katawan. May puso, baga, utak at iba pa. Ang tawag sa mga yan ay organs. Ang mga organs ay binubuo ng tissues at ang mga tissues naman ay binubuo ng mga cells. At sa siyensya, ang cells ang itinuturing na pinaka-basic na unit ng buhay. Pero alam nyo ba na may mga nilalang pala na isang cell lang ang buong katawan? Wala silang organs, wala ring tissues, pero buhay sila. Nakakagalaw, nakakakain, at nagre-reproduce. Isa na rito ang tinatawag na amoeba. Ang amoeba ay isang uri ng unicellular organism. Ibig sabihin, isang cell lang siya, pero may kakayahan siyang gawin ang mga basic na gawain ng isang buhay na nilalang. Kaya niyang gumalaw, kumain, at magparami ng sarili. Ang amoeba ay walang permanenteng hugis. Palagi itong nagpapalit ng anyo habang gumagalaw. Ang ginagamit niya para makagalaw ay ang tinatawag na pseudopodia o false feet. Bahagi ito ng kanyang katawan na inilalabas niya para gumapang. Kapag kumakain, ginagamit ng amoeba ang loob ng kanyang cell para balutin ang pagkain at tunawin ito. At kapag gusto naman niyang magparami, nahahati lang siya sa dalawa. Ang tawag sa proseso na ito ay binary fission. Ang amoeba ay natuklasan noong 1755 ng isang scientist na si August Johann Russell von Rosenhoff. Tinawag niya itong the little protus dahil sa pabago-bagong hugis nito. Mula naman sa salitang Greek na amoibi, ang ibig sabihin ay to change, kaya ito pinangalan ng amoeba. Kahit napakasimple ng anyo, ang amoeba ay patunay na kahit sa pinakamaliit na nilalang, makikita ang disenyo at sistema ng buhay. Nakakatuwang isipin na ang mga paggalaw, pagkain at pagpaparami na madalas nating iniuugnay sa malalaki at komplikadong nilalang ay nagaganap din sa microscopic level. Isa na namang paalala na kahit sa mga bagay na hindi natin nakikita, may mga buhay na gumagalaw at patuloy na umiiral. Isang kamangha-manghang karunungan ng Diyos na maituturing, no wonders of creation.